confession video ni Martin Romualdez, yung whole departure order niya, yung pag-freeze ng assets niya. And of course, ito nangyayari nga paglaban na ngayon ni Mans Carpio at ni Inday Sara na hindi na sila pumapayag na basta sirain na lang yung kanilang mga reputasyon, mga boss. Tama lang naman yun. Tama lang na lumaban sila na wag na nilang payagan na sirain na lang sila. Si pwede lang bang manira, Congress? Si Luis Ro, pwede lang bang siyang manira? Itong si Abante, pwede lang bang silang magsalita? Si Ridon na tinanggal ni Pangulong Duterte yung si Ridon dahil utangin na niya, nakala mo kung sino yung tao na yan, ikurakot naman. Kapal ng mga mukha itong si Luis Ro. Itinago yung kanyang asawa. Ang kakapal ng mga mukha, yung mga nagsasalita ngayon against mga Duterte, ito yung mga satanas sa Pilipinas, ito yung mga hudas talaga. O kita mo, itong si Luis Ro, o yung asawa niya ng rape di umano, itinago niya, o wanted, itinago niya. At ang masama nito, meron pa siyang utang doon mismo sa tao na binabatikos nila si Inday Sara, 8 milyon. Ang utang nitong hayop na ito hindi pa binabayaran hanggang ngayon. Kumubra na ng bonggang-bongga. Kung ano-ano mga diamante ang pinagsusuot, hindi marunong mahiya, hindi man magbayad ng utang itong hayop na Luis Ro na ito. Hindi ba? Tapos siya pa ngayon ang nagli-lead nitong committee na ito na kung makapanghusga akala mo korte. Ayan naman ito si Abante na hindi nanalo. Si Abante na natalo pero biglang nanalo. Ang ito pa pinakamasaklap mga bossing. Ang dami nitong yaman na hindi maipaliwanag. Bilyong-bilyong halaga ng yaman to. O milyon-milyon, daan milyon. Bakit? Kita mo iba-iba relos nito. Ang relos nito, Richard Mille, magkano yung mga yan? 20 million, 25 million. Ganyan ang halaga ng mga yan. Saan ang galing yan? Magkano man lang ang sweldo ng isang congressman? Ang sweldo ng congressman, 300,000. Papaano na meron kang 300,000 buwan-buwan, makaka-afford ka ng ganyan. Meron yan bulletproof na Escalade. Magkano yan? 20 million yata yan. Mga motorsiklo, sports car, putang ng kapal-kapal ng mukha mo. Sisilipin mo yung yaman ni Inday Sara na negosyante, abogado, pero ikaw putang ina wala ka namang ibang trabaho. Pastor ka lang man ng isang maliit na kongregasyon tapos nag-congressman ka. Wala namang maganda sa distrito mo, wala namang kawaw-waw yung distrito mo. Pero bakit ang yaman-yaman mo? Tapos ikaw ang nagsasalita ngayon, ikaw ang may moral compass. O itong Terry Ridon, ang kapal ng mukha nitong Terry Ridon na ito. Itong Terry Ridon na ito, dating kinuha ito ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete sa loob lang ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, 7 beses nagpunta sa ibang bansa ang hayop na yan. Tapos ang tinutugunan ng gago ay kahirapan tapos marangya yung kanyang pagiging opisyal. So tinanggal yan. Kaya yan, dating Duterte supporter yan, tinanggal siya tapos naging Duterte hater na yung tarantado na yan. At ngayon sila yung pinakamaingay ito si Leila de Lima. Si Leila de Lima ang kapal-kapal ng mukha. Merong dinispal kong pera sa DOJ, di umano hanggang ngayon hindi pa maipaliwanag tapos pinagpapaliwanag mo si Inday Sara. Tapos ito pang masama, gamit ang kanyang kapangyarihan nung siya ay DOJ secretary. Ito na-dismiss yung kaso nito pero matagal na akong ito. Pero ito yung mga kinaharap nitong ulo na ito. Alam naman natin kaya na-dismiss yan dahil sa administrasyon na ito. Alam naman natin ito tayo nag-speculate lang pero di naman tayo mga tanga. Alam naman natin na kaya pinalaya yan dahil ito gagawin yan. Gagawin yan magiging attack dog ng gobyerno yan laban sa mga Duterte. O para may sakatuparan nila ang pagsira sa dangal ng mga Duterte. Kaya nakalaya ito. Pero ang tagal na nakulong ito. Ano mga kaso nito? Kapal ng mukha nito. Ang kaso nito, drugs. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga galit sa mga Duterte? Eh di syempre, yung mga drug lord, yung mga drug pusher, yung mga drug queen, lalong-lalo na yung mga komunista. Konektado siya parehas diyan. Konektado siya sa droga. Di umano konektado siya sa droga. Nangamatay na lang kasi yung mga nasa bilibid na natuturo sa kanya na tumatanggap siya ng payola. O dahil may laboratory ng droga diyan sa bilibid noon, pinayagan nila yung administrasyon nila, lalo na sa ilalim ng pamumuno niya. O so kumukubra siya ng pera sa droga. Kaya tinuro siya mismo noong mga PDLs. Siya mismo naghahatid yung Ronnie Dayan, si Jonel, kumukuha ng pera sa loob papunta sa labas sa kanya para gamitin daw sa kanyang kandidatura bilang senador. Nanalo pang senador yan. O di ba kakapal ng mukha? O ano naman koneksyon niya sa insurhensya, sa mga komunista? Yung hindi ko alam kung tsahin niya, lola niya, pero kamag-anak niya, yung asawa ni Joma Sison na pinuno ng CPP, NPA, NDF. O di ba? So konektado siya sa dalawa na grupo na galit sa mga Duterte, drugs at saka komunista. O sino pa? Ang mga nagsasalita against kay VP Sara? Lahat yan, puros may mga tama yan. Yung Chua. Si Chua na isa ring kurakot diyan sa Maynila. O bakit ko nasabing kurakot? O hindi ba sabi ni Mayor Isko mismo galing mismo sa kanya, sa bibig niya, na maraming mga proyekto diyan sa kanilang distrito na hindi nakipag-cooperate diyan sa City Hall at hindi humingi ng permit. Tapos may mga pinagawang parang bahay ng kalapati na barangay yan, nasa gilid ng kalsada kasi laki lang ng iskinita, kasi laki lang ng sidewalk yung building, 4 na palapad, tapos 9 na milyon ang pinagpapagawa na sinira lang ng siyudad ng Maynila yung mga pinagawa niya kasi illegal na itinayo. Sino nagpatayo niyan? Yung mukha ni Chua nandiyan, kapal ng mukha mo. Tapos pa Bible verse ka. Alam mo yung Facebook page niya, dumaan sa wall ko, magko-comment sana ako, hindi ka makakomment kung hindi ka follower. Ayaw ko siyang i-follow dahil satanas siya. Sino gusto mag-follow sa satanas? Tapos pag tiningnan mo yung wall niya, pag tiningnan mo yung page niya, puro Bible verse. Sabi ko tangina, ibang klase talaga itong mga demonyo na ito. Kaya nilang gumamit ng salita sa Biblia. Harap-harapan habang nagnanakaw sila at gumagawa sila ng kahayupan sa bayang Pilipinas. Sino mo? Yaan yung mga nagsasalita against sa mga Duterte. At itong mga congressman na ito, di umano ayon sa 18 Marines nakatanggap itong mga ito ng mali-malitang pera. Tapos tatangkilikin nyo. Mga hayop kayo. So ayan dyan sa hearing na yan, lumabas ngayon mga bossing yung tawag dito, issue ng AMLAC. Lumabas dyan yung issue ng AMLAC mga bossing na after April 14 tinanggal nila yung dating AMLAC. Imagine mo 10 years na dinideny ng AMLAC itong hawak na dokumento ni Sunny Trillanes. Tapos biglang ngayon pinaniwalaan dyan sa Congress. Saka insuka talaga yung Congress. Bakit? Noong nakaraang taon lang yun or if not last couple of years, sinasabi nila na si Trillanes ay pambansang chismoso. Diyan mismo sa Halls of Congress. Tapos ngayon ginamit na si Trillanes para makapanira sa mga Duterte. At ito naman Trillanes tuwa siya, sabi niya vindicated daw siya for the past 10 years pinaglalaban niya. Oo, for the past 10 years, lahat ng mga AMLAC executives dinideny yung hawak ng dokumento. Even the banks na binabanggit mo diyan, dinideny yung hawak ng dokumento. Naniwala ang Congress. Ibig sabihin bobo talaga ang Congress. O, di ba? O, tapos sabi niya 10 years. O, 10 years ka nang sumasablay. Lahat ng AMLAC officials sinasabi hindi tama yung dokumento mo. Tapos biglang April 14 pinalitan nila yung AMLAC ng bagong executive. Ito na. Tapos biglang ginamit nila ngayon dito sa hearing para i-bloat yung numbers ng mga pumapasok at lumalabas na pera ng mga Duterte. Lihitin mo naman yung kanilang mga negosyo. And wala namang corruption sa mga Duterte. Bakit? Kasi pupunta ka nga sa Davao. How can you say that Inday Sara is being funded by Pogo, being funded by the drug lords? Kung makikita mo, very simple lang man silang mamuhay. Ni walang mga sasakyan niyan na bulletproof. Dito sa Mindanao, importante na yung sasakyan mo bulletproof. Pero dito sa Inday, ang sasakyan niyan dito sa Davao, pick up lang. Si Pangulong Duterte pick up lang. Si Mayor Baste pick up lang. Tapos ang mga brand, Diyos ko po, Isuzu lang. Hindi man Amerikanong pick up.
Tapos zero debt ang kanyang ang kanyang lugar. Walang corruption sa kanyang lugar, walang utang yung kanyang city hall nung iniwan niya. Meron bang magnanakaw kurakot na ganyan? Di ba? Tsaka kung ikaw, bilyon-bilyon na yung kinikita mo sa mga drug lord, bakit ka pa magpupolitiko? Oh. Di ba? Yan ba sila Atong Ang nagpolitiko ba yan? Sila Henry C nagpolitiko ba yan? Hindi man nagpolitiko kasi mayayaman na sila eh. Makapangyarihan na rin naman sila, bakit ka pa magpupolitika? Tapos itong pinakamalupit, itong Davao City, pag pupunta ka rito, pag nakita mo itong Davao City, develop talaga. Grabe, parang nasa Metro Manila. Talagang napakaraming establishments, businesses, small businesses, lahat dito maayos, even yung mga kalsada nila pag umulan babahan ng konti, mawawala din. Pero kung titingnan mo ang Davao City compared sa mga syudad nito, mga putang na congressman na ito na bumabati ko sa kanya sa Congress, wala yan. Walang sinabi yung mga ano nila dito, yung mga distrito nila, sa mga distrito dito sa Davao City, pupunta ka lang sa distrito ni Pulong, busog na busog eh. Oh, pumunta ka sa ano ba yung distrito ni Pulong? Diyan sa Katalunan. Oh, punta ka ng Katalunan. Pag nakita mo yung kalsada nila, puta ina parang runway ng airport. Makita mo yung ay nila ang liwanag. Kung makikita mo yung mga kalsada nila ang liwanag, ang lalaki. Distrito yan sa isang provincial city ha. Oh, pero kita mo gaano yung basketball court nila, yung mga barangay halls nila dito, yung mga barangay hall nila dito, hindi katulad ng barangay hall ni ni Chua na parang bahay ng kalapati. Yung barangay hall dito parang city hall sa atin sa sa Metro Manila. Ganyan kagaling ang mga Duterte, ang crime rate dito ang baba, ang mga tao dito sumusunod sa batas, sumusunod sila sa speed limit, tapos hindi kurakot ang mga traffic enforcer dito. Hindi katulad diyan sa mga syudad ninyo. Tapos sasabihin niyo corrupt kasi kung corrupt ka, unang makaka-experience ng corruption mo. Eh yung mga constituents mo, not a single person na nakausap ako. Nagalit sa mga Duterte, meron lang daw ilang mga distrito dito, at least mga isang distrito daw na hindi kanila, but all of the districts ng Davao City kanila mahal na mahal sila. Alam mo ba ginagawa ng mga ito si Mayor Basti Duterte, pupunta yan sa lahat ng mga barangay na malalayo tapos ano siya doon. Yung ginagawa ni Pangulong Duterte na, di ba si Pangulong Duterte maglalagay ng lamesa sa labas sa sitio tapos pipila yung mga tao magsasabi sa kanya ng problema. Si Mayor Basti ang ginagawa niya, siya pumupunta sa mga barangay, naglalagay siya ng lamesa doon tapos inaalam niya personal kung ano yung issue ng mga tao doon sa barangay. May corrupt ba na ganyan? Marami lang kaming tato, pero mabait yan si Mayor Basti. Talagang mahal ni Mayor Basti ang bayang Pilipinas, mga bossing. Lalo na ito si Inday Sara, kita mo naman, yung mga lugar na hindi pinupuntahan ng administrasyon, pinupuntahan niya. Pumunta siya ng Ifugao nung nakaraan. Siya lang daw ang kauna-unahan na politiko na nagpunta ron. Ang layo nun pero napunta pa rin niya, inimbitahan kasi siya. And si Inday Sara kapag free yung kanyang time, pupuntahan ka talaga niya. At gusto niyang puntahan, hindi Forbes Park, hindi yung mga mayayaman na syudad. Ang pinupuntahan niya yung mga syudad kung saan hindi na halos inaabot ng ating pamahalaan, pero abot ng pagnanakaw. So nagsampa sila ng kaso dahil nga dyan sa AMLAC na yan, inilabas yung transactions nila. Si Mans Carpio kasi private na tao yan, ako private na tao ako. Bank Secrecy Law, hindi mo pwede na itong aking bangko basta-basta mo na lang buksan. Kaya nga ako nagbangko dahil tiwala ako na protektado yung pera ko, protektado lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Tapos ang ginawa nitong AMLAC, in-expose yun ng walang court order. Walang court order, ang pwede lang pong mag-expose or pwede lang pong maglabas ng mga bank records ng isang taong nirereklamo na meron ng order ng korte mismo na maglabas sila. Wala eh. Bank Secrecy Law, yun ang nire-require ng Bank Secrecy Law. O ngayon, sino ba ang korte dito sa impeachment? Ang korte sa impeachment, Senado. So Senado lang dapat ang pwede na makapag-summon ng mga dokumento na yan na personal at pribado. Kaya ang pribado, hindi naman tayo nasa martial law. Kung martial law tayo, walang pribado ka. Lahat ng gusto nila masusunod. Pero nasa demokrasya tayo. O ngayon, pagka ganyan ng ganyan, binanggit yung mga pangalan ng mga transaksyones. Sabay delikado yan, syempre, di ba? Lalo na si Mans Carpio, hindi naman siya politiko. Asawa siya ng politiko, yes. Pero he's a private individual na mayroong mga pribadong bank transactions na mayroong mga lehitimo na may mga lehitimo na mga negosyo. Oh, so ikaw ba gusto mo uriratin ka? Siyempre hindi, di ba? Kaya ka nga naglagay doon. Di sana kung ganyan din lang, ano muna. Sinabi mo na sa kapitbahay mo kung magkano lang ng bangko mo, sinabi mo sa kapitbahay mo pati yung PIN code mo. Kung kaya rin lang naman palang buksan yan anytime nilang gusto. Pag ganyan, wala namang titiwala sa bangko. Wala nang nag-i-invest sa Pilipinas eh. Tapos ultimo ako na negosyante, gagamit ako ng pasok ako sa Bank Secrecy Law, tapos lalabagin niyo yung karapatan ko bilang isang tao na nagbabangko. So sino ba ang mag-i-invest sa mga bangko? Sino pa ang maglalagay ng pera sa bangko? Kasi kung ako lang, ganyan lang ang gagawin nila. Tapos magagawa sila ng kabulastugan na numero, tapos meron na silang paraan para i-freeze yung asset. So pinaghirapan mo yun, tapos i-freeze nila ng ganun. Wag na tayo magbangko, mag-alkansya na lang tayo. O bibigyan ko kayo ng isang example, mga bossing. O kung ako sa inyo, instead of putting your money in the banks, hindi naman kumikita yung pera niyo, gusto niyo lang naman itago, then just put your money in gold, di ba? Bumili na lang kayo ng ginto, o kung may 1 milyon ka, bumili ka ng 1 milyon worth ng ginto. 5 years from now, tumaas na yung value ng ginto na yan. O yung pagkakabili mo diyan, baka 50, 100% na yung itinaas yan, hindi kikita yung pera niyo diyan sa bangko ng ganyan. Yung bangko ilalabas pa yung mga records ninyo nang hindi niyo namamalayan, i-scam pa kayo, biglang nauubos yung pera niyo sa ATM, hindi naman kayo nagwi-withdraw. Kung lagay niyo sa bangko, ay lagay niyo sa ginto, yung ginto tumataas yung value, nakaipon ka ulit, naka 1 milyon ka ulit, lagay mo ulit sa ginto. Pag nangailangan ka ng pera, paano mo i-withdraw yung ginto? Ibenta mo sa pawn shop, sigurado mas mataas na yan kaysa dun sa pinagbili mo. At 3 araw bago yung hearing. Alam natin lahat yan pressure diyan ng administrasyon dahil yung COA, yung AMLAC, lahat yan, may kontrol ang presidente natin dyan. Tanga na lang maniniwala na wala. Bobo lang si Bongbong, pero bobo lang yun sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Pero sa paggawa ng kademonyuhan, matalino yun. Walang ibang alam gawin niyang ulol na yan, kundi puro kasamaan. Hari nga ng kadiliman niyang gago na yan. O kaya ito nga sasabihin niyo, akala ko ba bobo si Bongbong? Paano niya lahat ito? Paano niya magagawa lahat ng ito? Yung mga pamumulito na yan, eklabo. Kung bobo siya. O bobo siya sa paggawa ng kabutihan. Pero paggawa sa kasamaan, kademonyuhan, first honor yan. Cum laude yan, putang ina, scholar ni Satanas yan. Maraming pinaaral si Satanas sa mundo. Si Hitler, si Stalin, si Lenin, si Mao, si Kim Jong-un, si Kim Jong-il. Yan mga sino pa ba? Si Bongbong Marcos Sr., si Bongbong Marcos Jr. May scholar ni Satanas yan. Hindi mo maniwala sa akin. Kaya nga, sa si cum laude sa katarantado niya, pag pinagawa mo mabuti yan, may kabuti ang gagawin. Wala, hindi naman scholar ni Jesus yan, kundi scholar ni Diablo yan. Paano may magagawa mabuti yan? Kaya nga ito lahat na nangyayari ngayon. Kutsa yan ang specialty ng mga Marcos, guluhin ng bayang Pilipinas. Walang ginawa mabuti ang mga Marcos na yan. Kaya kahit si Amy, wag nang iboboto sa susunod election. Kahit sino pa basta Marcos. Ang apelyido, kahit hindi naman kamag-anak basta Marcos, apelyido putang ina, wag nang pabotohin niya. Salot yung pangalan na yan. O eto, katulad dito isang salot na ito. Si Martin Romualdez na malaki tenga. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pinocchio ang humahaba ilong, pag nagsisinungaling, si Martin lumalaki tenga. Napakasinungaling ng
hayop na ito. O ngayon, bumabalik na sa pagmumukha niya lahat ng mga ginagawa niyang kademonyohan. O ngayon, yung mismong administrasyon na kasabwat niya, kasapakat niya, ito ang ginagawa sa kanya, dinadali siya ngayon ng administrasyon nila mismo. Nilalaglag siya ng kanyang pinsan dahil na kanyang pinsan si Bongbong dahil nga papunta sa kanila yung biyahing ng korupsyon. Puta na papunta na sa kanila pag ganun na eh. O ayan, kaya sabi nito ni Bongbong Marcos, puta, hindi pwedeng ako iliko mo yan. Padaanin mo ng Leyte yan. Ayun. O so sino bang tumitira ngayon? Si yung aso ni Bongbong. Sino ba nagdalaga dito kay Remulla? Si Bongbong. O so ngayon, na-check na nito ngayon ni Romualdez na puta, delikado ako na nagtandem na yung dalawang scholar ni Satanas. Oo, ito na. O so siya na ngayon ang tinatarget pero huwag tayong papabudol ha. Huwag tayong papabudol. Kasi ito na naman sasabihin na, di ba? Kahit pinsan may imbestigahan, walang makakalusot dito. Tapos papawalang sala din yan si Romualdez. Maniwala kayo itong ginagawa nila na kunyari sasampahan siya ng demanda, kunyari ganito. Magtitiis lang ng konti yan. O pagdating na Sandigan Bayan, i-dismiss din yung kaso niyan. Ganyan din yung ginawa nila sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kunyari nag-file ng impeachment, kunyari sufficient informed, tapos nung sufficient in substance na dismiss na. Ganyan din yan yung kay Romualdez. Akala niyo nag-aaway yung magpinsan na yan? Hindi. Palabas nila yan. O kita ninyo, di ba pati pinsan. O iniimbestigahan, kinasuhan. O ang problema nga lang, hindi tumayo yung kaso. Ganun yun. Kunyari nag-aaway yung dalawa na yan para malibang tayo, pero kutsang ina yan, madidismiss yung mga kaso na yan, pustahan tayo. Ito kay Romualdez, ito wala ito. Hindi to tutuloy. O di ba, pinapaimbestigahan kunyari ng ni Remulla, galit na galit, nag-aaway sila kunyari. O para palabasin na matino si Remulla, para si Remulla patas, na sinasampahan niya lahat ng kaso. Pero pustahan tayo. Si Chis Escudero lang ang makukulong dito at saka yan si Jinggoy. O kasi ginawa na nila yan kay Senator Bong Revilla. Kahit walang kasalanan si Senator Bong Revilla, nakakulong siya ngayon dahil itinuturo lang siya, walang hard evidence ha. Itong si Romualdez may hard evidence at ito pa matindi. Ginamit ng ombudsman yung tawag dito mga testimonya ni Gutesa at ng 18 Marines. Ginamit yun. O so ito maganda ito. Yun ang ginamit na basihan tapos i-dismiss na Sandigan Bayan. O di meron na ngayon dahilan si Panfilo Lacson na hindi ipatawag yung 18 Marines. Bakit? Ginamit yung testimonya nila sa Sandigan Bayan, dismiss. Ba't ko pa ipapatawag yan dito sa Senado? O. Ganyan kagaling yung mga gago na yan. Style nila bulok, kunyari lang yan. Pero putsang ina, kunyari pinipressure nila, pinifreeze ng AMLA, pero maniwala ka sa hindi, nagagalaw pa rin niya pera niyan. Maniwala ka sa hindi, palabas lang nila yan, yung mga ganyang keso pati si Martin Romualdez kinakasuhan. Palabas lang yan. O, ganun din niya madidismiss yan, matatanggal din yung freeze order. Tapos sasabihin niyan, ano pang ginagawa ninyong sinisiraan niyo pa ako, sinabi na ng Sandigan Bayan, wala akong kasalanan. Ano pang sinisisi niyo ko, sinabi na ng yung sinabi ng Sandigan Bayan. Sinampahan ako ng kaso, hinarap ko, sinabi ng Sandigan Bayan, walang basihan yung 18 Marines. O ngayon ako naman si Lacson. Bakit niyo ba sinasabi sa akin na ipatawag yung 18 Marines, ipatawag yung 18 Marines? Sandigan Bayan nga hindi na pinaniwalaan yung kanilang testimonya ako bahaya. Hindi ba mga ganyang style bulok yan? O panoorin natin to, style bulok nila. 5 hanggang 6 na kaso para ang inihahanda ng Office of the Ombudsman laban kay Leyte Representative Martin Romualdez. 5 hanggang 6 na kaso, kahit 1 milyong kaso pa yan. Kahit 1 milyong kaso pa yan, walang mangyayari dyan dahil palabas lang nila yan. Preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Nagbabalik si Joe Manalo para sa detalye. Matapos kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang freeze orders ng Court of Appeals sa bank accounts at ari-arian ni incumbent Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ng Ombudsman sa programang Executive Session ng DZRH News na may mga tinatrabaho pang kaso laban kay Romualdez. Actually, ang isang kaso pa lang yan, pero we have around 5 to 6 cases lined up. Diba? Sikat na sikat si Remulla dito. Sikat na sikat siya dito, parang pinalalabas na siya ang pinakamagaling. Na siya ang pinakamalupit, o diba? Na wala akong sinisino dito. Pero maniwala kang madidismiss siya. Pag na-dismiss lahat yan, 5 hanggang 6 na kaso, putsang na double jeopardy, hindi nila may pa-file ulit. Oh. Style lang nila to. Putsang, walang mangyayari dyan. Hindi magkakasabot yan eh. Sabi ko nga sa inyo, walang honor among teams. Putsang lahat yan, puros mga kawaran niya, lahat yan, puros mga gago yan. Pinasasakay lang tayo sa kaso na to. Hindi tayo maniniwala hanggat hindi nakukonvict at hindi nakukulong ito si Martin Romualdez ng mahabang panahon. Hanggat nasa labas yan, nagdadrama-drama yan na ganyan. Wala yan. Palabas lang nila yan mga boss. Sunod-sunod yan pa-file within the next 2 weeks. Nasa ilalim na rin anya ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa pinsan ng Pangulo. Pero hindi na muna nagbahagi ng ibang detalye si Remulla. All the cases will involve the same action by the AMLC. Kaya itong sa court, i-manifest lang namin sa court para baka ibang kaso. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Diba? Ako sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, taga-gobyerno to. Yabang-yabang niya eh. Diba? Ba't hindi siya kanyang kayabang nung una? Kasi nga, meron na silang gameplay. Ang gameplay niya, iaharas nila kunyari si Martin Romualdez. Kakasuhan nila si Martin Romualdez. In my, sa capacity ko, kinasuhan ko. Pagdating sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, dismissed yan. Makakapag-bail yan. Tapos pahabain lang nila yung kaso niyan. Ano na mangyayari? Wala rin. Palabas lang nila itong mga style bulok. Maraming pera, may kapangyarihan. Hindi ko madaling labanan to. Una nang kinumpirma ng anti Nakita niyo yan, nakita niyo yung posisyon niya. Hindi madaling labanan to. Taga-gobyerno to. Malaking tao to. Mayaman to. Hero na naman si Ulul. Pero ang tanong, tutuluyan ba? Ang tanong dito, ikaw ikukulong ba talaga? Ito, isang tanong pa rito. Alam ba ni Martin ito? Baka mamaya, play ni Bongbong tsaka ni Remulla ito, pero hindi alam ni Martin to, kaya nagre-react to si Martin. Siyempre, magre-reach out si Martin, tapos sasabihin na, ikaw na sakripisyo, boss. Kukulong ka lang saglit, mga 3 years, ganyan. Tapos, papawalang sala ka rin. Huwag ka magalala, sakripisyo ka konti. Bakit ako? Yun lang siguro ang kinasasama ng Romualdez. Kasi katulad nung nung kay Bong Revilla, di ba? Yung unang kaso ni Bong Revilla, silang dalawa ni Jinggoy. Kinasuhan sila ng plunder. After how many years? 4 years silang nakulong doon sa Krami. 4 na taon. Pagkatapos noon, inakwit sila. Hindi sila guilty. Nakatakbo sila sa posisyon. Okay yun, wala silang kasalanan. Ito kay Martin Romualdez, talagang may kasalanan to. Pero malamang ganyan lang din ang gagawin niya. For show, kunyari ikukulong, for show, kunyari arestuhin, pero mabilis na madidismiss yung case na yan. Kung sila Bong Revilla, pinatunayan talaga nila na wala silang kasalanan for 4 years silang nakulong. Ito si Romualdez, mawalang 2 linggo nakakulong to. Maniwala kayo. Sasabihin na walang basis yung mga akusasyon sa kanya dismiss. Wala na. Hindi mo na siya pwedeng sampahan ng kaso ulit patungkol sa flood control scandal na yan. Di ba? Money Laundering Council o AMLAC na naglabas nga ng freeze order ang CA laban sa isang di pinangalan ng kongresista na kalaunay tinukoy nga ng ombudsman bilang si Romualdez. Ayon sa AMLAC, 25 bank account at 10 insurance policy na nakapangalan sa mga batas ang napasa ilalim ng freeze order. Sakop din ito ang iba pang ari-arian ng business associate at isang corporate entity na naiuugnay kay Romualdez. Dagdag din ng AMLAC, may probable cause para sa Court of Appeals na iugnay ang mga ari-arian ni Romualdez sa plunder, direct and indirect bribery at graft and corruption. Sa ngayon, tikom pa ang kampo ni Romualdez patungkol sa freeze order. Una nang pinabulaanan ng dating House Speaker na siya ang mastermind ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. Nanindigan din siyang hindi lang sa isang tao nakadepende ang national budget at una itong dumadaan sa kamay ng ehekutibo. Para sa Agenda Week. Yan, so palabas lang. Huwag kayong magpapabudol dyan. Tatarantaduhan niyo, huwag kayong maniniwala dyan.
Oh, ito mga ganitong palabas nila, maniwala kayo. Oh, magkakasabot pa rin yan. Kaya wag kayo, nakawawa naman si Romualdez, magsalita ka na. Hangga't hindi niya nilalaglag yung pangalan ng pinsan niya. Hangga't ibang tao ang nilalaglag niya si si Escudero, nilalaglag niya si ganito, si kanya. Hangga't ibang tao ang pinapangalanan niyan. Putang ina, kasabot pa rin ni Bongbong. Wag kayong maniwala sa ulol na yan.